Magandang umaga mga bata! Handa na ba kayong matuto ng iba't ibang mga aralin sa asignaturang Filipino? Mabuti naman kung ganon. Ngunit bago ang lahat, ay hayaan niyo munang ipakilala ko ang aking sarili. Ako nga pala si Ma'am Grace at ako ang magiging guro ninyo ngayong araw. Kaya tara at makisipag talakay na tayo. Tayo ngayon ay nasa panghuling bahagi na ng ating talakayan hinggil sa karunungang bayan. Natapos na nating talakayin ang bugtong, salawikain at sawikain, kaya naman ngayong araw ay dadako tayo para talakayin kung ano nga ba ang kasabihan. Kasabihan ay isang anyo ng karunungang bayan na nagpapahayag ng mga aral, payo o obserbasyon tungkol sa buhay at kaugalian ng mga tao. Karaniwang ito ay maikli, payak at madaling maunawaan na ang layunin ay magbigay gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Itinuturing itong mahalagang bahagi ng panitikang Pilipino dahil sumasalamin ito sa mga karanasan, tradisyon at pananaw ng ating mga ninuno. Sa pamamagitan ng kasabihan na ipapasa ang mga aral mula sa isang henerasyon patungo sa susunod na nagsisilbing tulay upang mapanatili ang yaman ng kulturang Pilipino. Ang unahing katangian ng kasabihan ay ang pagiging maikli at tuwiran nito. Hindi ito metaphorical di tulad ng salawikain kaya't mas madaling nauunawaan ang mensahe nito. Bukod dito, ang mga kasabihan ay may ritmo o tugma na nagiging dahilan upang madali itong maalala. Kadalasan, ang mga kasabihang ito ay naglalaman ng aral na praktikal at kapaki-pakinabang sa pang-araw-araw na buhay tulad ng pagpapahalaga sa kasipagan, kagandahang asal at pagtitiwala sa sariling kakayahan. Halimbawa ng kasabihan ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan na naglalaman ng aral tungkol sa kahalagahan ng pagtanaw ng utang na loob at pagkilala sa pinagmulan. Isa pang halimbawa ay ang kapag may tiyaga, may nilaga na nagbibigay diin sa kahalagahan ng kasipagan at pagtitiyaga bilang susi sa tagumpay. Ang daig ng maagap ang masipag naman ay nagpapaalala na mas mainam ang pagiging maagap kaysa sa simpleng kasipagan lamang. At naririto pa ang ilang mga halimbawa. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa, na kung saan ipinapakita ng kasabihang ito na mahalaga na ang ating pagsisikap, ngunit hindi dapat natin kalimutan na ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya. Kung ano ang itinanim, siyang aanihin, na kung saan ang kasabihang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng ating mga aksyon at ang kanilang mga kahihinatnan. Bukod sa pagiging bahagi ng kulturang Pilipino, ang kasabihan ay maihahalin tulad din sa Mother Goose Rhymes ng mga bansa sa kanluran. Katulad ng kasabihan, ang mga Mother Goose Rhymes ay mga maikling pahayag o berso na nagtuturo ng mga aral, nagbibigay aliw, o naglalarawan ng mga pangyayari sa araw-araw na buhay. Pareho silang may layuning hubugin ang moralidad ng kabataan sa pamamagitan ng simpleng wika at madaling matandaang mga salita. Halimbawa nito ang mga berso tulad ng early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise na naghihikayat ng disiplinang pampisikal at mental. Ang ganitong uri ng aspeto ay nagpapakita ng pagkakatulad ng iba't ibang kultura pagdating sa pagpapasa ng karunungan sa susunod na henerasyon. Sa makatuwid, ang kasabihan ay hindi lamang instrumento ng pagpapahayag ng tradisyonal na karunungan, kundi bahagi rin ng pandaigdigang pamana ng kultura. Ang paggamit nito bilang paraan ng pagtuturo ay nananatiling mahalaga, lalo na sa mga panahong ang modernisasyon ay nagbabago sa paraan ng komunikasyon. Sa kabila ng mga pagbabagong ito, ang kasabihan ay patuloy na nagiging mahalagang kasangkapan upang mapanatili ang mga aral, pananaw at kaugalian na tumutulong sa paghubog ng mga taong lipunan. At dito na nagtatapos ang ating pagsipat at pagtalakay sa iba't ibang karunungang bayan tulad ng bugtong,